Mabuhay! Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng sesyong ito. Una, naibibigay ang kahulugan ng wika. Ikalawa, naiisa-isa at naipaliliwanag ang mga mahalagang konseptong kaugnay nito. Ikatlo, naiuugnay ang halaga ng wika sa sarili, kapwa at lipunan. At ang huli, nakabubuo ng akronym ng kahulugan ng wika. Ang ating paksa sa araw na ito ay may pamagat na kahulugan ng wika. Narito ang mahalagang tanong na kailangan nating masagot. Paano nakatutulong ang wika sa pakikipag-ugnayan sa lipunan? Bukod rito, marahil palaisipan sa atin kung ano ang wika. Ngunit, nais kong isipin ninyo, ano-ano ba ang mga salitang maaari nating iugnay, ilapit o idikit sa salitang wika? Sa ating bahay, kadalasan o maging kapag tayo ay bumibili sa tindahan, nakakikita tayo ng embudo. Tingnan natin ang itsura ng embudo. Paano kaya nagkakatulad ang wika at ang embudo? Matapos nating maisip kung ano nga ba ang pagkakatulad nila, narito ang iba't ibang kahulugan ng wika. Ayon kay Archibald Hill, ang wika ay pangunahin at pinaka-elaborate na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Kapag sinabi nating pangunahin, ibig sabihin primarya. Ibig din sabihin nito ay nangunguna, una, at dahil una, nangangahulugang mahalaga. Kung gayon, ang wika raw ay mahalaga. At tinukoy rin niya na pinaka-elaborate. Pag sinabi nating elaborate, ito ay malawak na anyo o na paraan o ng sistema ng simbolikong gawaing pantao. Nais kong bigyang diin ang salitang pantao. Ito ay para sa tao. Ito ay ginagamit ng tao upang magpahayag. At dahil tao ang gumagamit nito, tayo ang may kakayahang mag-isip at pumili ng angkop na salita sa angkop din na pagkakataon at sitwasyon. Ang wika ang kasangkapan ng isang manunulat sa paglikha ng kanyang sining. Ang kasangkapan ay nangangahulugang instrumento. Ano ba ang manunulat? Madalas marami tayong mga binabasa na iba't ibang mga teksto, iba't ibang mga genre, at iba't ibang mga babasahin. At ang mga babasahing iyon, ang naging instrumento o gamit nila ay ang wika. Kung gayon, wika ang ginagamit upang makabuo at makalika ng isang obra. Ang sining ay maikakabit natin ang salitang maganda, kaakit-akit, at syempre, ito ay isang paraan ng ekspresyon o pagpapahayag. Bilang karagdagan, binibigyang diin din na ang wika ang siyang pangunahing instrumento ng komunikasyong panlipunan. Instrumento, sa madaling salita, ay gamit. Ito ang una at mahalagang gamit daw natin sa ating komunikasyon. Ang komunikasyon ay nangangahulugang paghahatid at pagtanggap ng mensahe. Ginagamit natin ang wika sa ating pakikipag-ugnayan sa kinabibilangan nating komunidad o grupo. Ginagamit natin ang wika sa lahat ng pagkakataon. Tinukoy rito panlipunan, hindi sinabing pansarili. Ibig sabihin panlipunan, ito ay mayroong iba't ibang mga sangay. O kung hindi man sangay ay mayroong iba't ibang mga tinukoy. Halimbawa dito ay ang ating pakikipag-ugnayan sa pamahalaan, sa mga pamilya natin, at sa iba pa.
Ang wika raw ay behikulo para makisangkot at makibahagi ang tao sa gawain ng lipunan upang matamo ang mga gawain ng lipunan. Hindi ba madalas nating marinig? Walang taong nabubuhay ng para sa sarili lamang. Tayo ay nabubuhay na mayroon tayong kapwa, mayroon tayong kasama, at mayroon tayong kasalo. Kung hindi man kasalo, ang binibigyang diin dito ay mayroong iba bukod sa atin. At upang tayo ay maramdaman ng ating barangay, ng ating bayan, o ng ating kinabibilangan, ay gumagamit tayo ng wika. Marahil sinasabi natin kung ano ang ating maiaambag, ano ang ating magagawa, ano ang ating maibibigay. Gawaing panlipunan. Gusto natin syempre na maging kabahagi at gusto nating mayroon tayong pakinabang sa ating komunidad na kinabibilangan at ginagalawan. Bilang karagdagan, ang wika ay di lamang daluyan, kundi higit pa rito, tagapagpahayag at impukan-imbakan ng alinmang kultura. Impok. Pag sinabi nating impok, nagtitipon. Pag sinabi nating imbak, nagtatago, nagsusubi. Ibig sabihin, ang mga nakalipas na mga panahon at nakagawian ay nakikilala natin sapagkat inihahayag ito ng wika. Ang kultura ay mayroong kinalaman sa tinatawag nating gawi, paniniwala, kasaysayan, pamahiin, at iba pa. At ang wika ang ginagamit upang ang mga ito ay makilala natin, maingatan, at ating mapagsaluhan. Bilang pagpapatuloy, hindi rin natin maitatabi ang kahulugan na ang wika ay masalimuot na kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Ano bang ibig sabihin ng masalimuot? Marahil sasabihin ninyo na complicated. Komplikado sapagkat ang wika ay iba't iba ang maaaring pakahulugan ng mga salita, iba-iba ang maaaring bigkas, iba-iba ang maaaring tono. At syempre kapag pinagsama-sama natin ang mga tunog, maaari ding makabuo tayo ng salita na mayroong ibang kahulugan batay sa ating pinanggalingan. Kaya naman, napakarami na nating tinalakay sa puntong ito na iba't ibang kahulugan ng wika. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magkaroon tayo ng pag-checkpoint, ika nga. Itanong muli natin, ano nga ba muli ang kahulugan ng wika? Bakit mahalaga ang wika? At paano ka makatutulong sa pagpapaunlad nito? Matapos nating masagot ang mga pangunahing tanong na ito batay sa ating unang natunghayan sa sesyong ito, ipagpatuloy muli natin ang iba't iba pang kahulugan ng wika. Ang wika ay kasangkapan na ginagamit at nabubuhay lamang habang patuloy na ginagamit. Kapag ito ay hindi na ginamit, nangangahulugan na unti-unting nakalilimutan, unti-unting nawawala, at unti-unting mamamatay. Ibig sabihin, kapag ang wika ay isinantabi na natin, hindi na ito masyadong maaalala ng ilan. Lalo na sa panahon ngayon na karamihan ay nag-i-Ingles, nagtataglish, nakalilimutan na at hindi na ginagamit ang ilang mga salita. Kaya nga sinasabi ng ilan na ang mga salitang nakamulatan ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo-lola, ay kadalasang tila ba banyaga sa ating pandinig sapagkat hindi na ito ginamit. Bakit nga ba umusbong yung Jejemon? Bakit nga ba mayroon yung wika ng mga Gen Z ngayon? Kasi ginagamit. Ibig sabihin, malaki ang ating papel, malaki ang ating tungkulin upang ang wika ay manatili, ang wika ay umunlad, at ang wika ay hindi mamatay. Ang wikang buhay saan man at kailanman ay umuunlad habang ginagamit. Katulad ng nabanggit ko nga kanina, malaki ang papel na ginagampanan ng bawat isa
upang umunlad ang wika. Ito ay makatutulong tayo upang mapaunlad, mapagyaman, mapagbuti at mapaghusay ang wikang ating ginagamit at ang wikang ating nakamulatan. Kaya nga ang lagi ko ring binabanggit, dapat kung tayo ay mayroong wika na mula sa iba't ibang rehiyon, hindi natin dapat ito ikinakahiya sapagkat malaki ang ating tungkulin at gampanin upang ito ay manatiling buhay at manatiling ginagamit. Ang wika ay gamit sa pakikipagtalastasan. Sa ibang salita ay sa paghahatid at pagtanggap ng pagkaunawa ng mga mensahe. Ang wika ang nagtutulay, ang wika ang naghahatid upang tayo ay magkaunawaan at ang upang tayo ay magkaroon ng koneksyon sa isa't isa. Napakarami na nating natalakay ukol sa iba't ibang kahulugan ng wika. Kaya nga, nais ko, bago tayo magpatuloy sa isa pang gawain, nais kong muling ilahad ninyo ang mga kaisipan o konseptong natutuhan sa araling ito at ipaliwanag. Narito naman ang ating pangwakas na gawain para sa sesyong ito. Bumuo ng acronym ng kahulugan ng wika. Maaari tayong makabuo ng isang pangungusap o isang talata para sa kabuuang acronym na WIKA. Bawat letra ay tutugunan ninyo ng maaaring salita o grupo ng mga salita hanggang sa makarating tayo ng isang mahalagang konsepto sa dulo. Narito ang magiging pamantayan o batayan sa pagmamarka sa inyong acronym na gagawin. Matapos nating mapakinggan ang iba't ibang kahulugan, maging ang naging gampanin at kahalagahan ng wika sa atin, ay huwag sana nating kalimutan ang sinabi ni Rizal, na ang wika ay kalahatan ng tao, ito ang paraan ng kanyang pag-iisip. Mula rin sa mga napakinggan natin na iba't ibang kahulugan ng wika kanina, maikikintal sa isip na ang kahalagahan ng pagkakaroon at pagpapalaganap ng wika, syempre partikular na ang ating wikang pambansa, wikang Filipino, ay nagagamit din natin ito sa akademikong Filipino tungo sa isang mataas na edukasyon. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mabuhay!